Muling nasangkot sa kontrobersiya ang professional basketball player na si John Amores. Yan ay matapos siyang mamaril ng isang nakaaway sa basketball game sa Lumban, Laguna. Walang komento si Amores nang sumuko sa mga otoridad. Balitang hatid ni Bea Pinla. Sa pool sa CCTV nang bumaba ng motorsiklo ang PBA player na si John Amores sa barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna. May dala siyang baril at dali-daling hinabol ang lalaking ito at saka pinaputukan. Ang nagmamaneho ng motorsiklo ang 20 anyos na kapatid ni Amores. Ayon sa pulisya, hindi tinamaan ng bala ang biktima. Away daw sa basketball ang pinag-ugatan ng alitan ng biktima at ni Amores na kalaunan ay nauwi sa pamamaril. Sa investigasyon ng pulisya, mahigit kumulang 4,000 piso ang pustahan nila sa laro. Meron silang tawag na hindi napagkasunduan. Naghahamunan nga ng suntukan sa Barangay Salak. Then naunang umalis itong suspect natin. Tapos sumunod yung victim hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si John Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Dumayo raw sa Barangay Salak ang magkapatid na Amores para maglaro ng basketball. Ayon sa isang residente roon, nagkainitan ng ulo sina Amores at ang biktima sa basketball court pero kalaunan ay naawat. Hindi naman nagkalapatan. Siguro nagkagirian lang, ganun. So, pagka ilang minuto, naawat. Akala ko tapos na. Pero maya-maya, Noong nagkakaroon ng komosyon, yung isa, hindi ko alam kung kapatid ni Amores yun, ha? Kasi parang may something siya na doon sa bag, doon sa motor, doon sa U-box. matapos ang ilang oras na paghahanap sa magkapatid, magkasunod silang sumuko sa pulisya mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay, sa kanila pareho. So, yun lang po ang napagdesisyonan nila na natatakot na sila sa kanilang seguridad. Ang mga suspect, nakatakip ang muka at tikom ang bibig. Sir, bakit po nauwi sa pamamaril nung alitan sa basketball? Hingin lang po namin, sir, yung panig nyo. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol sa nangyari pamamaril kanina, sir? Reklamong attempted murder ang kakaharapin ni Amores. Sumugod sa presinto sa Lumban, Laguna ang nanay ng binaril na lalaki ng basketball player na si John Amores. Nakita-kita ko sa CCTV. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Namatay yung anak ko. Kaya niya bang ibalik yun? Sinubukan pang lumapit sa kulungan ng ina ng biktima pero hinarangan na siya ng pulis. Pinakalma rin muna siya ng mga pulis. Kwento ng ina ng biktima, hindi pa nagpapakita uli sa kanyang anak dahil alam daw na magagalit siya kapag nalaman ang nangyari. Nabalitaan lang daw ito ng ina kahit inilihim sa kanya ng mga anak. Giit niya, hindi siya makikipag-areglo kay Amores. Nagbigay ng pahayag si Philippine Basketball Association Commissioner Willie Marshall kaugnay sa pamamaril ni John Amores. Hindi raw sila magkokomento sa kaso dahil iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Pero ikinalulungkot daw nila ang insidente. Sa ibang balita, may isang crucial personality raw na kinumpirma si dismissed Mayor Alice Guo sa executive session nitong Martes kaugnay po yan sa mga iligal na pogo. Handa namang humarap sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda na nakuhanan ng larawan kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa pogo. Balitang hatid ni June Veneracion. May napala naman daw sa ilang minutong executive session ng mga senador kay dismissed Balban Mayor Alice Guo. Hindi na sayang yung executive session. Meron kami nakuha. But I am not at liberty to share with you. Hindi ko pa masyadong na-digest lahat. Pero kung if she is the least guilty, kung nag-lie siya before, meron siyang rason. Importante icebreaker to. No? Ang importante siguro, mapalagay muna si Alice. Ako tingin ko may mga mastermind talaga sa likod. No? Yung ganito kalaking operation,
Importante lang sabihin niya sana kung sino. Ang chairperson ng Committee on Women and Children na si Senadora Risa Ontiveros hindi masyadong satisfied. Pero there was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Dahil confidential ang ganyang sesyon, hindi na idinetalye ng senadora kung anong tsorya ito o kung sino ang personalidad ang kinumpirma. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang executive session. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at iba pang PNP official. Kaugnay ng larawan nila kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda gave us the assurance, members of the Council of Chiefs, na wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung Chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva. Wala pa raw natatanggap na imbitasyon mula sa Senado si Acorda, pero handa raw siyang humarap dito. Aminado siyang nasaktan sa lumutang na larawan. Talagang masakit because for 37 years I tried to keep my records clean, pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos nasira agad, pero kasama na yan sa serbisyo. Git ni Acorda, hindi siya kailanman nasangkot sa operasyon ng illegal na Pogo at iba bang illegal na transaksyon. Siya pangaraw ang nagutos na i-raid ang Pogo sa Bambantarlac noong Marso. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Ang PAGCOR official na si retired Brigadier General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 na may unverified intel report na isang ex-PNP chief ang tumulong kay Go at nasa payola pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kasamang tumakaso ni Alice ang sinasabing kapatid niya na si Sheila na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Bureau of Immigration, inilipat siya roon dahil sa security concerns. Nasa kustodiya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang, kapatid ni dating Economic Advisor Michael Yang. Pinag-aaralan ng NBI at ng mga prosecutor na magsampa ng reklamong falsification and use of alias sa kanya. Para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong kriminal. Inamin ni Yang na Chinese national siya, pero tinulungan daw siya ng kanyang lolo para makakuha ng birth certificate na inisyu sa Pilipinas. Iniimbestigahan daw ng iba't ibang ahensya ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga Pogo. Titinan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yung warehouse, yung possible Pogo, para tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? Mayroong deportation case sa Bureau of Immigration si Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumaba ang ibinugang asupre ng Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, mula sa halos 9,000 noong Martes, mahigit 7,300 tonelada ng sulfur na lamang ang pinakawala ng bulkan kahapon. Gayunpaman, nakarating na raw ang mabahong amoy niyan sa Moises Padilla, Negros Occidental. Payo ng Provincial Health Office sa mga residente roon magsuot ng face mask dahil sa masamang epekto ng amoy ng asupre. 7 volcanic earthquakes naman ang naitala kahapon. Nakataas pa rin po sa Alert Level 2 ang Kanlaon na patuloy na may pamamaga ng lupa. Nakiisa ang ilang lungsod sa Metro Manila sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At may ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Rafi, ganap na alas 9 ng umaga sa hudyat ng pagtunog ng sirena. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga lumahok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill para sa taong ito. Pinangunahan nila Office of Civil Defense Administrator, Undersecretary Ariel Nepomuceno,
TVOX Director Teresito Bacolcol at Social Welfare and Development Undersecretary Diane Rose Cahipe ang ceremonial pressing of the button sa Barangay Capitolio sa Pasig City. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Nepomuceno na sa pagpama ng pinangangambahang The Big One o magnitude 7.2 na lakas ng lindol ay posibleng magdulot ito ng pagkawala ng libo-libong mga buhay, kaya't dapat science-based ang mga nakalatag na solusyon. Binigyang diin din ni Nepomuceno ang kahalagahan ng pakikisa ng bawat isa sa pagsunod sa mga panuntunan tuwing may sakuna upang mabawasan ang mga casualty. Sa kanyang panig naman, sinabi ni Cahipe na hindi lang dapat tuwing may earthquake drill maalala ang mga dapat gawin sa sandaling tumama ang lindol, kundi sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtamaan niya ng lindol ay hindi maaaring malaman ng mas maaga, kaya't mainam na pag-aralan ang mga hakbang na inilatag ng pamahalaan upang masagip hindi lamang ang sariling buhay, kundi ang buhay din ng iba. Pagtunog din ng alarma, eksakto alas 9 ng umaga, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga kawani ng Pasay City Hall, maging ang mga estudyante ng kalapit na paaralan ay lumabas ng pasilidad at nagtipon-tipon sa isang open area sa kahabaan ng FB Harrison. Pinangunahan ng mga kawani ng Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office at ilan pang lokal na ahensya ang drill, kung saan meron ding ibang mga senaryo tulad ng pagtugon sa mga nasaktan, medical evacuation, pag-apula ng apoy at rescue operations. Ayon sa Pasay City LGU, sineseryoso nila ang ganitong uri ng drill para patuloy na mapaghandaan ang kanilang aksyon, maging koordinasyon sa oras ng sakuna. Nakaisa rin sa earthquake drill ngayong umaga ang mga officer at personnel ng Manila Police District sa Maynila. May nakalaan din na safety areas kung saan nila nagtipon-tipon habang pinoprotektahan ang kanilang mga ulo, habang ang karamihan naman may nakasuot ng mga helmet. May pag-alalay din sa mga hindi kaagad makalabas at makapunta sa safety area. Dagdag pa ni Nepomuceno, mainam kung magsagawa ang mga lokal na pamahalaan ng inventaryo o inspeksyon ng mga pampublikong mga gusali. Importante raw kasi na paigtingin ang structural integrity audit para malaman kung kakayanin ba ng mga ospital, paaralan at mga tanggapan ng gobyerno ang malakas na lindol. Kailangan din daw na mahigpit na ipatupad ang Building Code of the Philippines. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DSWB nag-uulat sa Balitang Halik. Maraming salamat, Mark Makalalad. Mahigit naman sa 20 estudyante sa Guagua, Pampanga ang nasagip mula sa paglubog ng bangka. At dito naman sa Pangasinan, isang bangkay ng babae ang natagpo ang nakalibing sa beach sa Lingayen. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nakabaon sa buhangin nang matagpuan ang bangkay ng 20 anyos na babae sa Lingayen, Pangasinan. Natuklasan ito ng pulisya isang araw matapos ideklarang nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang paglabas ng babae sa isang building. Hawak ang kanyang cellphone. Nakikita namin, sinusundo siya ng boyfriend niya. Bumabalik naman po siya before 10 p.m. Kita rin sa iba pang kuha na naglalakad ang dalaga hanggang sa dumaan pa siya sa barangay hall. Hindi na raw nakapasok sa paaralan ng biktima kaya idineklara siyang nawawala. Base sa investigasyon, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima pero hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy kung ginahasa ang biktima. Subject for investigation ang nobyo ng biktima at 2 iba pa. Crime of passion din ang tinitinang posibleng motibo sa krimen. Kinukuha na ng statement, iniimbestigahan ng ating, tinanggi naman po niya na hindi siya yung, pero hindi po tayo nagtatapos doon. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nagmamadaling lumusong at lumangoy ang mga residenteng iyan patungo sa isang bangka sa ilog sa barangay Bangkal, Guagua, Pampanga. Ang bangka unti-unti nang lumulubog. Sakay nito ang mahigit 20 batang grade 1 hanggang grade 4. Ayon sa isa sa mga sumaklolo, pauwi na ang mga bata pasado alas 11:30 ng umaga nitong Lunes nang tumagilid ang sinasakyan nilang bangka. Gusto po ng mga bata makauwi agad kaya napupunta lahat sa unahan. Yung pong bangkero hindi na nakontrol. Tulong-tulong na sinagip ng mga concerned citizen at ilang bangkero ang mga bata. Palubog na po yung bangka. Yung mga bata hindi naman makakalako yung maliliit lang. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na nang matagpuan ng isang senior citizen na 2 araw nang nawawala sa Tayum Abra.
Araw ng Linggo nang huling makita ng mga kaanak ang 72 taong gulang na lalaki. Martes na nang makita ang katawan niya sa isang palayan, ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Posibleng galing daw ang lalaki sa gubat dahil nakita doon ang kanyang tsinelas. Wala rin nakitang sugat sa kanyang katawan. Hindi na ipina-autopsy ng mga kaanak ang bangkay dahil naniniwala silang wala namang foul play sa pagkamatay ng lalaki. Nauwi sa mainitang pagtatalo ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri ang talakayan kaugnay sa resolusyon tungkol sa bagong congressional districts ng Embo Barangays sa Taguig. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Anong gusto mo? Humagitna na ang mga kapwa-senador at Senate Sergeant-at-Arms pero hindi nagpaawat sina Senador Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri nang magsabog sa sesyon ng Senado. Sindak ka na sindak dito eh. Wala akong pakialam sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo. Sabi ko, Karen, baka pwede makiusap. This is too important. Nagsimula ang pagtatalo nang hilingin ni Cayetano na talakayin sa sesyon ang akda niyang Senate Concurrent Resolution No. 23. Nakasaad doon na wala pang batas na nagtatakda kung saang congressional district na bibilang ang mga enlisted men's barrio o EMBO, mga barangay na dating sakop ng Makati City pero nalipat sa Taguig batay sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022. Kaya sa election 2025, ayon sa COMELEC, walang maibobotong kinatawan sa Kongreso ang mahigit 200,000 rehistradong botante sa mga EMBO. Iminumungkahi ng resolusyon kung saan distrito isasama ang bawat EMBO barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero kwenestyon ni Zubiri ang pagtalakay nito. This was not in the daily agenda, and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 EMBO barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati, and I do not know, does this have any implication to Senator Binay's I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore, because all of these barangays are now under Taguig, being administered by Taguig, and the problem is they'll not be able to vote for any... Ask for just a 1-minute suspension, she's calling. 1 minute suspension lang, Mr. Dito na nagsigawan ng dalawa. Pagbalik ng sesyon, kalmado na sila. It didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati, but because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was, she can confirm or deny the same. It has nothing to do with Makati because it has everything to do with Taguig. 1998 ko pa kasama si Senate President Zubiri. So siguro we're entitled one heated argument, which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ng dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Nagbiro si Zubiri nang madaanan si Senador Nancy Binay. Sabi ni Zubiri, miscommunication lang ito na naiwasan sana kung may konsultasyon sa mga senador. Nung in-explain naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. We already agreed that what happened. We already agreed that I think we shouldn't let our emotions run wild. Tumanggi ng magkomento sa issue si Cayetano. Ang sentimiento ng ilang residente sa mga EMBO, malutas sana ang issue ng pagboto para sa kanilang representasyon sa Kamara. Parang ang pangit naman. Anong pangit mo? Na hindi kami pwedeng hindi kami pwedeng pumunta ng congressman. Nasanayan naman natin na tuwing butuhan may congressman. First time namin na imbo pala walang congressman. Ang COMELEC maghihintay raw muna sa pasyarito ng Kongreso. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli sa akto ang isang akyat-bahay sa Quezon City. At sa kanyang pagtakas, nagtago siya sa banyo ng bahay. Balitang hatid ni James Agustin. Sa pilitang binuksan ng mga pulis ang pintuan ng comfort room ng isang bahay sa Barangay UP Village, Quezon City. Doon nakasentro ang paghahanap sa isang lalaki na naakto ang nagnanakaw ng mga gamit sa bahay. Nang buksan na ang ilaw, nadiskubre kung saan nagtatago ang sospek. Labas ka dyan! Labas! 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 Pinadapa ang sospek,
tsaka pinusasan. Ayon sa pulisya, pagka-uwi ng may-ari ay kinagulat nito nang madatnan sa bahay ang sospek. Nung pagpasok niya ng gate, nakita niya itong isang lalaki sa loob ng kanyang tahanan. At nung napansin siya, habang bitbit yung mga gamit, agad tumakbo to. Mabilis tumakbo patungo sa direksyon ng kanilang banyo. Lumabas ang may-ari para humingi ng tulong. Ang ibang ninakaw na gamit nasa gate na raw ng bahay. Nagkataon na itong mga pulis natin ay kasalukuyan nagpapatrol sa lugar. So agad siyang humingi ng saklolo at sinamahan itong ating mga pulis patungo doon sa direksyon kung saan ang suspect ay nagtatago sa banyo. Nabawi ang mga ninakaw na gamit kabilang na mga speaker, DVD player, printer, 2 gulong at electric fan. Sa kabuuan nagkakahalagang mga ito na mahigit sa 55,000 pesos. Itong suspect na to ay nakapasok doon dumaan sa may bintana ng bahay. So sinira niya yung bintana ng bahay. Dating nang nakulong ang 27 anyos sa suspect dahil sa kasong malicious mischief. Ngayon maharap naman siya sa reklamong robbery. Nga po sa hirap ng buhay, kaya nagawa ko yun. Ilang beses mo nang ginawa yun? Pangalawa po. Ano gagawin mo dun sa mga bulong, sa mga ninakaw mo? Benta ko sana para magkapera. Inalam pa ng pulisya kung may kasamahan ng suspect at kung kabilang ba siya sa grupo na ang modus ay akyat bahay. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Best latest na mga mare at pare! Trending ang patikim ng sequel movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Hello. 1 hot Americano, tall. 1 hot Americano for Joy. For Marie. Joy! Marie. Marami sa milyon-milyong nakapanood ng official teaser ang nawindang sa twist na Joy is Gone. Sinubok ng long distance ang relationship ng karakter ng Kath Den sa upcoming movie. Nang muling nagtagpo, tila meron na yatang nagbago. Happy or heartbreak kaya ang maging ending ng storya ni na Ethan and Joy? Yan ang aabangan natin sa big screen simula November 13. Inaprubahan na ng Kamara ang 6.352 trillion pesos na proposed budget para sa 2025. Pinaburan po ito ng 285 kongresista habang may 3 namang tumutol. Isang araw ito kasunod ng pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukala. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nasunod ng Kamara ang kanilang timeline sa pagpasa nito habang tinitiyak ang transparency. Sa mahigit 6 trillion pesos na budget, 733 million pesos ang hinilaan para sa Office of the Vice President kumpara sa hinihingi nilang 2 billion pesos. Binawas dito ang budget para sa ilang programa ng OVP at inilipat sa ibang kagawaran na ginagawa ang kaparehong programa. Sa isang press con, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa pagdinig na lamang ng Senado siya dadalo kaugnay sa budget ng kanyang opisina. Hinahanapan lang naman daw siya ng mga kongresista ng impormasyon na magagamit laban sa kanya. Wala pang pahayag dito ang Kamara. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Kaugnay ng pamamaril ng professional basketball player na si John Amores sa isang nakaaway niya sa isang laro, makakapanayan natin ang hepe ng Lumban, Laguna Police na si Police Major Bob Luis Ortiz. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Opo, una lang po, kumusta lang namin yung lagay ng lalaking binaril ni John Amores? Ang victim naman po natin sir ay fortunately wala naman pong tama at wala rin naman pong nadamay na ibang tao dun sa nangyaring pamamaril. Pero we understand hindi po siya umuwi. Natuntun na po ba siya at hinahanap ba siya ngayon para sa pagsasampa ng kaso sir, sa mga suspect? after the incident sir, nagkaroon tayo ng hot pursuit operation. Then around 2 a.m. May nag-info sa atin sir, lumapit dito sa police station na susuko na nga daw po yung 2 suspect natin.
At nagpaliwanag na po ba yung dalawang suspect kung bakit umabot sa pamamaril yung away? Meron na ho ba silang dating away? As far as our investigation, sir, wala pong iba pang yung mga naunang away. So, dito lang po talaga, sir, nagsimula sa basketball before the incident. Sa ngayon po, anong status po nila? At ano yung pwedeng isang pangkaso sa kanila? Ngayon po, sir, magpa-file po tayo ng complaint na attempted murder kay Jan Anthony Amores at accessory dun sa kanyang kasama, sa kanyang kapatid. Opo. At ngayon po ay naka-detain po sila sa custodial facility ng Lumban MPS. Ano po yung determination? Bakit po murder yung ikakaso sa kanila? Ito'y non-bailable, hindi ho ba? Yes, sir. Opo. Ang nangyari po, sir, ay diba napaputok niya po yung baril, although walang tinamaan, kaya attempted murder po ang ating ipapile. At na-recover naman po yung baril na ginamit doon sa insidente? Ayun nga po, sir, nung tumuko siya kaninang madaling araw, itinapon niya as per sa kanyang talaysay na sinabi niya sa amin ay tinapon niya na daw po yung kanyang ginamit na baril. At ito hinahanap pa po hanggang ngayon dahil crucial evidence po ito? Yes, sir. Opo. Meron ho ba kayo panawagan sa mga posibleng nakasaksi kung saan itinapon itong baril na ginamit sa insidente? Yun po, sir, kung sakaling may makakita po or may information about dun sa tinapong baril ni Mr. Jan Amores, marapat po lang po na magbigay informasyon dito sa ating himpilan ng pulis dito sa Lumban Municipal Police Station. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, sir. Salamat po. Si Police Major Bob Luis Ortiz, hepe ng Lumban, Laguna, Police. Bagong-bagong balita po tayo, isa ng tropical depression o mahinang bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan niyan ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Bukod po dyan, isang bagong LPA ang namuo malapit naman sa Batanes na namataan sa layong 800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Isa pang LPA ang binabantayan sa labas ng PAR, 1,435 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Manatili pong nakatutok o tumutok sa mga weather updates kung posibleng maging bagyo rin ang mga naturang LPA. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng Luzon. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila ang posibleng ulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga kapuso po nating mahilig mag-stargazing, bukas po ay maaari ninyong masaksihan ang daytime sextanted meteor shower. Ayon sa Pag-asa, kung hindi magiging maulap sa inyong lugar mula pasado alas 3:30 na bukas po yan ng madaling araw hanggang 5:21 ng umaga, posible kayong makakita ng bulalakaw. Mga kapuso, ginugunita ngayong araw ang ika-15 anibersaryo ng pananalasa ng Tropical Storm Ondoy. Umaga po ng September 26, 2009 nang maglandfall ang bagyo sa Aurora, Quezon area, tsaka tinawid ang Central Luzon. Hindi man malakas ang dalang hangin, matindi ang ibinuhos itong ulan sa mga dinaanang lugar kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. Mahigit sa isang buwan na average rainfall ang ibinuhos nito sa loob lamang ng 12 oras. Sa bihirang pagkakataon, nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila ang bagyong Ondoy. Nag-iwan din po ito ng kaliwat-kanang landslide sa iba pang mga lugar. Mahigit 404 na po ang nasawi at halos 200,000 bahay ang napinsala. Dahil sa bagyong Ondoy, isinailalim noon sa state of calamity ang malaking bahagi ng Luzon kasama ang NCR. Panalo ang ilang atletang Pinoy sa kanilang sinilihang kompetisyon abroad. 2 medalya ang naipanalo ng Philippine Athletics team sa Meta Time Trial sa Bangkok, Thailand. Gold medalist sa 10-kilometer run si Sunny Wangdo sa oras na 31 minutes and 29 seconds. Silver naman si Richard Salano sa oras na 31 minutes and 32 seconds.
Sa Malaysia naman, gold ang nakuha ng badminton players na sina Julius Villabril at Solomon Padis Jr. Mula yan sa men's doubles ng Petronas Malaysia International Challenge. Good job sa inyo! Susunod! Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki sa Himalalud, Negros Oriental matapos makuryente. Natagpuan ang 28 anyos na biktima sa tabi ng kanilang bahay sa Barangay North Poblacion. Base sa investigasyon, aksidenteng nasagi ng lalaki ang high voltage electrical power supply mula sa isang service drop wire. Ang service drop wire na para sa ilaw sa kanilang barangay nakatali pala sa barbed wire ng kanilang bako. Nilooban ang tanggapan ng Public Order and Safety Management Office ng Iloilo City. Isang personnel na maagang pumasok sa trabaho nitong Lunes ang nakadiskubre sa mga nagkalat na gamit ng opisina. Batay sa investigasyon, nakuha ng mga salarin ang 2 laptop na may kabuang halagang 65,000 pesos. 6 na persons of interest na mga menor de edad umano ang natukoy matapos silang mag-selfie gamit ang kamera ng tanggapan. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign kasunod ng pahapyaw ng ilang kongresista na magbitiw na lamang kung hindi na siya interesado sa kanyang trabaho. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. Kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Nagugat ang mga puna ng ilang kongresista sa hindi pagsipot ng Vice-Presidente sa ilang pagdinig sa Kamara. Kasama sa mga iniuungkat ng mga ilang kongresista ay kung papaano ginastos ang 73 million confidential funds ng OVP noong 2022 na pinuna ng Commission on Audit. Dati nang iginiit ng Vice-Presidente na walang winaldas na pondo. Sinagot din ni Vice President Duterte ang pagbisita niya sa Calaguas Island sa Camarines Norte nitong Lunes, kaparehong araw ng pagsalang sana ng OVP budget sa plenaryo sa Kamara. Ayon sa Vice, inalam niya ang kalagayan ng mga residente roon na wala raw access sa mga pagamutan, kuryente at internet. Sa mga mare at pare kong nanonood ng Pulang Araw gabi-gabi, nominated ang paborito nating Kapuso Family Drama Series sa 2024 Venice TV Awards. Pinabinatip siya ng mga kalahim na kahit kailan. Ano to, pasyal pa rin siya ng mga Amerikano. Para yan sa Best Soap or Telenovela category. At ito pa mga mare at pare, Pulang Araw lang ang na-nominate mula sa Pilipinas. Ang Portuguese telenovela na Lady of Tides ang nakakuha sa award. Kinikilala sa Venice TV Awards ang mga tao o kumpanyang gumagawa ng pinakamagagandang TV content. Pinipili ito ng jury na binubuo ng TV experts mula sa iba't ibang bansa. Isiniwalat ni dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado na ilang beses siyang nakatanggap umano ng mga sobreng may lamang pera mula kay Vice President at nooy DepEd Secretary Sara Duterte. Walang direktang sagot si Vice President Duterte tungkol sa mga sobre, pero totoong pinag-resign daw si Mercado dahil sa issue ng trust and confidence. Balitang hatid ni Oscar Oida. Mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang head of the procurement entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umano nakakatanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw ang nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine M. Paharda. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Nang magretiro na, I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree?
Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Mercado na noong October 2023, sinabihan daw siya ni Attorney Reynold Monsayac na dating Assistant Secretary ng DepEd for Procurement tungkol sa isang bidding. He suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Kasunod umano nito, ipinatawag na raw siya ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zulaika Lopez at pinagbibitiw na siya sa kanyang katungkulan. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the real reason behind the push to relieve me of my office. Sasang-ayon po ba kayo if I would say na yung pagtanggi nyo kay Attorney Reynold Monsayac na pag-usapan na lang yung 2022 continuing fund ang dahilan kung bakit kayo pinagre-resign ni Attorney Zulueta? That's very speculative, ma'am. From your point of view, ma'am, it can be right, it can be wrong, but from your point of view, it could be. Pinabulaan na naman ni Attorney Monsayac ang pahayag ni Mercado. Wala akong dahilan o interes o inklinasyon na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa December 2023. So mag-decide na kayo kung ire-rebid nyo yan. Kasi kung ire-rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw pinagbitiw si Mercado ay dahil sa issue ng trust and confidence. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay bilanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Bagay naman na sinagot ni Mercado sa hearing. So we made a presentation to almost all the corporations. And then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed. I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. So I feel very sad that up until now, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito raw ay isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Vice President Duterte. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dahil sa nalimutang code sa vault, iniimbestigahan ang City Treasurer ng Sagay, Negros Occidental. Sa Cebu City naman, mahigit 40 ang naaresto dahil sa pagpupustahan sa sabong ng mga gagamba. Ang mainit na balita hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.
Sa kulungan ng bagsak ng mga nahuling nagsusugal sa sabong ng mga gagamba sa Cebu City. 42 ang naaresto sa Barangay Loregas, San Miguel noong Lunes ng gabi. Ang taya mula 50 hanggang 500 pesos. Nakuha sa kanila ang halos 2,500 pesos, 4 improvised boxes na may 30 gagamba at makeshift arena. Sa Barangay Punta Princesa, 4 naman ang naaresto nitong Martes. Sasampahan silang lahat ng karampatang reklamo. Imbis na sa kalsada, nasa mismong center island ng MacArthur Highway sa Matinad, Davao City, ang truck na ito na may kargang sako-sakong semento. Nawasak ang mga bakal na harang at mga halaman sa center island. Batay sa investigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang truck kaya nawala ng kontrol ang driver nito. Wala namang nasugatan sa insidente. Sasagutin na nakabangga ang pagpapaayos sa nasirang center island. Sa Sagay Negros Occidental, iniimbestigahan ng treasurer ng lungsod matapos magreklamo ang ilang health workers na hindi pa nila natatanggap ang kanilang health emergency allowance noon pang pandemic. Nang kausapin ng alkalde kaugnay sa issue, sinabi ng treasurer na hindi mabuksan ang vault kung saan nakatago ang pera dahil nakalimutan niya ang combination o code nito. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang contact details ng treasurer mula sa LGU pero nagpasabi siya hindi muna magbibigay ng pahayag. Sa ngayon, sinelyuhan muna ang vault. Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, naretipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee report para amendahan ang Rice Tarification Law. Sa inimendahang panukala, palaliwigin ng 6 na taon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para ipambili ng mga makinarya, binhi at sa training ng mga magsasaka. Mula sa 10 billion pesos na pondo ngayong taon, itataas ito sa 30 billion pesos kada taon. Mabibigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na ipatigil o limitahan ang dami ng inaangkat na bigas. Pinapayagan din ng Department of Agriculture na magbenta ng lokal na bigas sa mga ospital, bilangguan, kadiwa stores at mga ahensya ng gobyerno. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 70 araw na lang, Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.